Hello, I am Jason Kim Redoble. Let's talk about longitudinal stability. Ito ang balance ng barko from front to back kapag nag-move tayo ng cargo forward. Lulubog ang bow o trim by the head. Kapag sa likod naman, trim by the stern. Mahalaga ang tamang trim dahil kung mali ito, mahirap i-maneuver ang barko at mas malakas tayo sa fuel plus. Kailangan lubog ang propeller para maganda ang takbo. Ano ang longitudinal stability? Sa madaling salita, ito ang balance ng barko mula sa bow, harap hanggang sa stern, likod. Kapag pinag-uusapan ang stability na ito, ang pangunahing term na ginagamit natin ay trim. Paano nag-aapekto ang paggalaw ng cargo? Kapag naglilipat tayo ng cargo horizontally o pahaba sa barko, nagbago ang ating center of gravity. Sinusundan ng barko kung nasaan ang bigat. Pag-move ng cargo forward, harap. Kapag dinala ang karga sa harap, lulubog ang bow. Ang tawag natin dito ay trim by the head. Lalalim ang drop sa harap at aangat ang drop sa likod. Pag-move ng cargo, aft. Kapag nilipat ang karga sa likod, lulubog ang stern. Ito naman ang trim by stern. Mas lalalim ang drop sa likod. Bakit ito importante? Derail effects, hindi lang ito tungkol sa itsura ng barko. Apektado nito ang ating biyahe. Maneuverability, kapag masyadong trim by the head, lubog ang harap. Nakapahirap itimon o ikontrol ang direksyon ng barko. Minsan sumasayaw ang barko sa dagat. Propeller efficiency, kung masyadong mataas ang stern, hindi lubog ang propeller. Mawawalan tayo ng power, hihina ang takbo at magkaroon ng malakas na vibration. Fuel consumption, ang maling trim ay nagdudulot ng drag o resistance sa tubig. Ibig sabihin, mas malakas tayo sa krudo pero mabagal ang takbo. Trimming moment, para ma-calculate ito, ginagamit natin ang formula ng trimming moment. Ito ang bigat multiplied by the distance na ginalaw ng cargo. Thank you.